Ngayon, pipindutin ko na yung lock button ng key fob, ano. Hello, good day. So sa video ito, papakita natin kung paano install yung window riser or yung window roll up kung tawagin, ano. By the way, itong installation na to hindi ko talaga to gamay, ano. So do sa mga gustong mag-install din or gaya itong tutorial na to, do it at your own risk, no. Pero papakita natin kung paano ko siya in-install. By the way, kung gusto nyo palang malaman kung paano ko umabot sa ganitong posisyon na, no, wala na yung mga panel sa door, no, lalagay ko na lang yung link sa baba kasi gumawa naman ako ng separate tutorial nun kung paano magtanggal ng mga side panel sa pinto. So simulan muna natin doon sa pinakamadali, no. Itong module pa lang to, mabibili nyo to sa Shopee or doon sa Lazada. I-search nyo lang window riser o kaya naman window roll up, lumalabas yan. Please note lang na dalawang klase ang window riser, no. Meron yung pang 2 door lang, meron naman yung pang 4 doors. Ang bilhin nyo yung pang 4 doors kasi apat yung bintana natin, no, hindi lang dalawa. So pag ang binili nyo 2 doors lang, so dalawang bintana lang yung i-auto close nya. Kaya dapat ang bilhin nyo yung pang 4 doors para apat na bintana yung pwedeng ma-close, no. So una, kayo nang bahala kung saan nyo gusto ilagay yung pinaka brain, no, or yung pinaka module ng window closer. Sa akin dito ko siya nilagay, no. Tapos pinagapang ko yung wire, ito yun, no, papunta dito. So para magkakasama na sila, no, ito yung pinaka control natin dun sa pinaka window, ano, yung window controller natin. Ito yung wire galing dun sa window closer na module. Di ba ito 8 pieces to, no. So ang kailangan yung hanapin na wire dito is yung mga wire na nagkakaroon ng positive every time na pinapaangat nyo yung bintana nyo. So dapat apat na wire yon, no, kasi apat na bintana meron tayo. So isang wire para dito sa driver side, isang wire para dun sa right side nung driver side, tapos dalawang wire dun sa passenger side sa likod kasi dalawa rin yung window dun. So ako nahanap ko na siya, no. So ibibigay ko na lang sa inyo yung kulay ng mga pinaka wire para at least hindi nyo na ilolocate yung pinaka wire, ano. Yung wire na connected dito sa may driver side, no, ang kulay niya is kulay blue, no. So tignan nyo dito, merong kulay blue dito. Tapos yung dito naman sa tabi ng driver side, dito sa may right side ng driver side, ang kulay nun is color green. Tapos yung doon sa likuran ng driver side, no, yung wire doon na nagkakaroon ng positive na line every time na inaangat yung bintana is yung white na may stripe na red. Tapos yung sa right side naman, dun sa back passenger, ang wire naman na nagkakaroon ng positive every time na inaangat yung bintana doon is yung mint green, no. So pagka nagkamali kasi kayo nung wire na pinagtapan, halimbawa ang wire na napili nyo or yung nakuha nyong wire is yung wire na nagkakaroon ng positive every time na binababa yung pinakabintana. Once na na-activate yung pinaka window closer nyo, ang mangyayari, imbis na isarado niya yung mga bintana, ibababa niya yon, no. So ang mangyayari, mabubuksan yung bintana nyo, nakalak yung pinto nyo pero bukas yung bintana nyo. So paano naman yung installation neto? Etong wiring kasi netong galing sa module nung pinaka window closer. Possible kasi yung mabili yung window closer module hindi ganito yung kulay, no. So ang mangyayari doon, need yung sundin yung instruction manual doon sa bibili yung window riser. So ang mahalaga lang naman doon, malocate nyo kung alin yung mga wire na kailangan yung pagtapan dito, no. After nun, madali na yun, susundin nyo na lang yung instruction. So magsasample tayo ngayon. So ito yung sample. Yan. Ito yung pinaka sa controller natin, ito yung galing dun sa module. Sabi kasi dun sa controller, ito originally, ito magkadikit to, no, pinutol ko lang to. Yan. Itong blue na to,
tsaka blue ito, magkadikit yan originally. So sabi kasi dun sa instruction manual na kasama nito, ito yung pinaka window number 1 natin, no. Yung window number 1 daw, i-cut yung pinaka wire nun into 2. Ito yun. So kinat na natin siya. Ito, kinat na natin siya. Sabi doon, yung wire na nasa controller, ito yun, wire na nasa controller. Tapos etong other side na to, ito yung wire papunta sa motor, no, dito sa window natin, no. Yung pinaka motor kasi dito, siya yung nagpapataas at saka nagpapababa na itong salamin. So etong part na to, ito yung papunta doon sa motor, ito papunta sa may controller. Sabi doon sa manual nung window riser na binili ko, ito daw na first window na natin, after mo i-cut yung pinaka wire, itong papunta dito sa may controller, ang i-connect ko daw dyan is yung yellow with stripe of white. So i-check nyo yung sa manual na mabibili nyo, no, kung ano yung kulay na dapat nyo itap. Pero doon sa akin kasi ito yun, yellow with stripe of white. Ito yun, dito ko siya i-connect. Yan. Tapos dito naman, doon sa other half nung wire, ito yung papunta sa motor. Ang i-connect ko daw dito is yung solid yellow. Ito yun, solid yellow. Yan. Ito yung i-connect ko ngayon dito, solid yellow. Yan. So i-connect ko muna, no, tapos pakita ko sa inyo after. So ganito na yung nangyari, no. Ito yung kulay blue wire natin, tapos ang karugtong niyang kulay blue, ito, no, ito. Nangyari ngayon, imbis na isang line lang sila, dahil kinonect natin yung window riser or yung window roll up na module, naging dalawang wire tuloy siya ngayon, ano. Isang yellow na may stripe at saka isang solid yellow na wire. So di bale itong kulay blue kasi pang dito pa lang sa window na to, no. So yung para sa window na to, ang kulay niya, ang kulay green. Dito naman, mint green. Dito naman sa window na to, red with stripe of white, no. So, lahat yung wire na yun, nandito yun, no. To, red stripe of white, mint green, tsaka ito yung green, no. So, magandang sundin natin yung pinaka instruction sa module, no. So, ito kasi yung instruction sa module, yellow. Hindi ko lang alam doon sa mabibili yung module kung ano yung mga kulay ng wire na involved. Pero susundin nyo lang naman yun. Mahalaga, alam nyo na kung ano yung mga wire na dapat nyong pagtapan, ano. So tatapusin ko muna to, tapos pakita ko sa inyo ulit mamaya. So ayun na, no. Nakonekta na natin lahat. So ito yung mint green, kinonect natin siya sa blue with stripe. Yung green, kinonect natin sa gray with stripe. Tapos yung red with stripe natin, kinonect natin sa green with stripe. Tapos yung blue natin, kinonect natin do sa may yellow with stripe, ano. Tapos yung other end nila or yung kalahati ng wire, dahil nga pinutol natin, so merong maiiwan na 4. So yung 4 naman to, no, yung pinaka mint green, kinonect natin sa solid blue. Yung red with stripe natin, kinonect natin sa solid green. Tapos yung green natin, kinonect natin sa gray, solid gray. Tapos yung blue, kinonect natin sa solid yellow. So imbis na 4 na wire lang yan, naging 8 tuloy sila, no. Dapat ganito lang yan, eh. Ito, kagaya na ito. Ito, yung white with black stripe, dire-diretso lang yan. Yung blue with white stripe, dire-diretso lang yan. So ito pang iba, no, puro dire-diretso lang. Pero dahil need natin ma-access yung pinaka mga wire na inaangat yung pinaka window pagka napapower, ito yon, yung 4 na yon. So need din natin i-cut yun, no, tapos i-connecta natin siya dito sa may window riser natin, no, yung window roll up natin. So ngayon naman, pupunta na tayo dun sa medyo mahirap-hirap na part, ano. So yung medyo mahirap-hirap na part is yung need mo magpagapang ng wire, no. Mula dito sa pinaka window roll up natin or yung window riser natin,
papasok dito sa loob. So ang mangyayari, need mo magpadaan dito, no? Dito sa rubber na to. So kung mapapansin nyo, itong mga red wire na to, pinagapang ko lang yan, ano? So dito yan. Yan. Kung mapapansin nyo, yan sila, no? Need nyo tanggalin yung pinaka rubber, iangat nyo lang. Yan. Tapos try nyo na magpagapang. Tapos dito sa kabilang side, tignan nyo, hiniwaan ko na lang yung pinaka rubber, no? Dito ko pinalabas yung mga wire na pinagapang ko. So ito na sila ngayon. Yan. So by the way, yung pinagapang nga pala nating wire dito, ano yun? Di bali tatlo. Isa para sa ground, tapos isa para sa ACC, isa sa constant na power, no? So tatlong wire yung kailangan natin paggapangin. So actually itong mga to, papalitan ko din to eh. Papalitan ko ng kulay. So ang gagawin ko na lang to, no, meron akong black wire, tsaka meron akong red wire na mas makapal, no. So ang gagawin ko na lang, dahil dati nakapagpagapang na ako ng wire papunta dito, ang gagawin ko, yung mga wire na papagapangin ko ngayon, for example dito, ang gagawin ko ngayon, kakabitan ko na lang to ng wire na gusto kong pagapangin papunta dun sa kabila. Pagkakabit ko ngayon, hatakin ko na lang sila dito. So gagapang na sila mag-isa, no. Pero doon sa mga gusto magpagapang, ganito yung ginawa ko, no. Yan. Tinanggal ko yan. Mas maganda dito kayo magsimula, no. Maghiwa na lang din kayo dito. Tapos pasok nyo yung wire nyo. Tapos tulak-tulak nyo lang yung pinaka-wire nyo hanggang makababa sila hanggang dito. Yan. Pagka nakababa na dito, madali na ipasok yan dito, no. So ayusin ko muna, no. So ayun na, no. Nakapagpagapang na tayo ng tatlong wire, no. Yan yun. Dalawang pula, tapos isang itim. Tapos ito yan, no. So mula sa pinto papunta dito sa loob, no, pinadaan natin dito. Yan. Mapapansin nyo, yan sila, no. Yan. So ito, after nyo makapagpagapang ng wire, pwede nyo na ibalik to, no. Yan. Tusok nyo lang yan. So yan, no, safe na yan, hindi na papasukan ng tubig yan. Yung dito sa kabila, yan, tulak nyo lang yan, maglalak na yan eh. So okay na rin yan. So ito yan, no. Bale itong itim, kukonect natin to sa ground. Yung isang pula sa ACC, tapos yung isa sa constant current, no. So etong itim, ito yung para sa ground. Etong red wire na merong halong fuse, may built-in fuse na siya, no. Ito yung sa constant power, no. Tapos itong white, yan, ito yung sa ACC, no. So ko-connect ko muna sila, no, tapos pakita ko sa inyo after. Na-connect na natin yung tatlo, no. Itong red wire na merong fuse, ito yung ko-connect natin dun sa merong constant current, no. Ito siya. So hinabaan ko na lang pinaka nabalatan para at least alam ko na ito yung para dun sa constant current. Itong medyo maiksi lang na red wire din, ito yung pang ACC. Yung white na kinonect natin sa red, ito yung sa ACC. Tapos ito naman black to black, ito yung sa ground, no. So meron pa tayong natirang wire, no. Ito, may tatlo pang natira. So ito actually, wala to dun sa manual, no, itong kulay violet. Pero ito, tingin ko, para to dun sa mga sasakyan na merong window dun sa ceiling nung sasakyan nila, no. 'Di ba? Minsan automatic din 'yon, nag-o-open at saka nagko-close. So, tingin ko ito para dun to. Tapos etong dalawang wire na natira, yung isa solid brown, yung isa brown with stripe. Ito naman yung gagamitin natin trigger, no. So, nilalagay ito dun sa locking system or dun sa central locking system ng sasakyan. Pero mamimili lang kayo sa kanya, no. Pagka positive trigger yung sasakyan nyo, brown. Pagka negative trigger, itong brown with stripe of white, no. So nung tinesting ko kasi itong locking system nung sasakyan ko, no, ano siya, positive yung nasasagap nung test light ko. So itong solid brown yung gagamitin ko, no. Papagapangin ko na lang papunta dito. Tapos ito, babalatan ko to.
Kasi itong wire na to, connected din yan dito, no? Pinagapang yan dito. So dito ko na lang siya itatap para at least di na magpagapang ng wire papunta dito. So dito na lang. So balatan ko na lang to. Naka-electrical tape kasi siya, no? Doon sa mga stock na Wigo, hindi ko lang alam kung positive or negative trigger yon. Pero ito kasi, pina-installan ko na kasi ito ng panibagong locking system, ano? So positive trigger yung nakikita nung pinaka-test light ko. Tapos, di bali yung dalawang wire na hindi gagamitin, ito. Yan, i-isolate na lang natin. Lagyan na lang ng electrical tape. Yan. Tapos lilinisin ko na to, no? Lagyan ko sila ng zip tie para at least hindi marumi tingnan. Tapos ito, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko to kinonect. So ayun, no? Naayos na natin. So nilinis ko na siya, no? So kung mapapansin nyo, ang pinaka module sinip tie ko dito, no? Dito sa may wire na papunta dun sa may side mirror natin. Tapos dito sa wire dito, no? Yung excess nila nandun sa likod. Tinago ko dun, no? Tapos ito, so pwede ko na to sigurong isarado. Yan. Yan. Bale itong plastic na to, no? Parang naka glue lang yan, no? Yan. So, di bale yan. So, di bale ito yung wire na pinagapang natin papunta dito sa may controller ng pinaka window natin, no? Zinip tie ko siya para medyo malinis. Tapos dito din. Kung matatandaan nyo, yung brown wire, yung sinasabi ko kanina is trigger natin, no? Ito yung tatap natin do sa lock signal. So tinap ko siya sa kulay green na wire, no? Yan. Ingat lang kayo mag-tap, no? Kasi yung sinubukan kong balatan, naputol, imbis na mabalatan lang, naputol siya. So, yan. Nano ko na lang. Shinrinkable tube ko na lang. So parang mas gumanda pa tuloy yung itsura niya. Yan. Tapos ito na yung mga pinagtatap natin kanina, no? Yan. So medyo kulubot lang dito kasi mahaba yung wire na iba. Pero okay na yan kasi hindi naman makikita yan. Once na ilagay na natin to, nakaganyan naman yan. So okay na to, no? Di bali ang problema na lang natin is itong tatlo. Itong ground wire natin, no? Tapos ito yung dun sa may constant na merong current. Ito naman sa ECC itatap. So siguro balik ko muna yung pinaka pinto dito, no? So ayan, no? Nakabit na natin yung pinaka pinto. So ang kulang na lang natin ngayon, so itong tatlo, no? So i-wire ko muna tapos pakita ko ulit sa inyo. So ito na, no? Wina-wire na natin yung tatlong wire na naiwan. Ito yung black, yan yung ground. So nilagyan ko ng I-ring. Ikakabit ko siya dito, no? Yan. Dito ko siya ikakabit sa may tornilyo. Tapos itong isa sa ACC or dun sa mga wire na nagkakaroon lang ng power, once na nilagay mo sa ACC on or in-start mo yung sasakyan mo. Pero pagka nakapatay yung sasakyan mo, wala tong power, no? So ito, ikakabit ko to dito, no, sa fuse block na ginawa ko. So marami pa akong available na slot. So dito ko siya i-install. Pero kung wala kayong ganito, gamit kayo ng fuse stop, no? Meron akong tutorial na kung paano gumamit ng fuse stop. So ilagay ko na lang din yung link sa baba. So hanap lang kayo ng fuse dito na nagkakaroon lang ng power once na nilagay mo na sa ACC or on or in-start mo na yung sasakyan mo. Pero pagka nakapatay yung sasakyan mo, wala siyang electrical current. Tapos yung isa pa nating wire na merong constant na power, ang ginawa ko, hinugot ko yung pinakasakit dito, no? So ito na siya, no? Ito yung isang wire natin na nangangailangan ng constant power, no? So dito ko siya tinap. Kung mapapansin nyo, binalatan ko yung pinaka wire dito. Yan. Yan, no? So dito ako nagtatap pagka meron akong kailangan na constant power, no? So ngayon, pa-finalize ko na lang, tapos mamaya check natin kung working yung ginawa natin. So ayun, no, nakabit na natin lahat, no? Yung wire natin na merong constant power, dito natin itinap, no? So ito yun. So ito, kung gusto nyo itong tanggalin, pinipress lang yan dito sa ibabaw. Tapos hilahin nyo na yan, no? Yan.
Tapos yung wire natin na kailangan merong power pagka ini-ACC or naka-on or naka-start lang yung sasakyan. Dito natin tinap na sa fuse block natin. Tapos yung negative dito natin tinap sa may tornilyo. Ngayon, testingin na natin ano. So mamaya na ako magliligpit, medyo makalat. Pero testingin natin. Start natin yung sasakyan. So ngayon, open natin yung mga window. I-open natin lahat. Pati yung sa likod, i-open ko, no? Ngayon, patayin na natin. Yan. Tapos, ang gagawin natin ngayon, once na pinatay nyo kasi yung sasakyan nyo, hindi nyo na may aangat yung bintana, no? So, close nyo lang. Yan. So, bukas yung mga bintana. So, okay yan, no? Kung mapapansin nyo, at least pwede kayong bumalik dun sa sasakyan para isarado yung bintana. Pero kung di nyo mapapansin na bukas pala yung mga bintana nyo, pwede kayong manakawan. So, kaya tayo nag-i-install ng window riser, no? Or yung window roll up. So, ngayon, pipindutin ko na yung lock button ng key fob, ano? So ayun, no, sinasarado niya na yung mga bintana. Pati ditong sa likod, ano. So ayun, nasarado niya yung 4 na bintana. So ganun nagwo-work yung pinaka window riser natin, no. So God bless sa ating lahat, no. So hopefully may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan niyo tong video na to, like, share and subscribe, and hit niyo na rin yung notification bell. Salamat.